sacrifice. Amen. Don't you want to be a part of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost? Ang joy bala, hindi dapat na makadula sa aton. Ama ba? Good evening. Magandang gabi sa lahat. Nag-wish tayo. Peace Ang kaharian and ng joy. Diyos ay righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. I believe God is moving. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Oh, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part? Oh, don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Don't you wanna be a part? Oh, don't you wanna be a part? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Come on, let's sing righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Oh, don't you wanna be a part of the kingdom? Oh, come on, everybody. Don't you wanna be a part? Oh, We're God's inviting wanna be you. a part. Don't you wanna be a part? Be a part of the kingdom of God. Come on, everybody. Oh, there's love in the kingdom. So much love. Show There's so love to much people. love in the kingdom. Oh, come on, everybody. And there is peace in the kingdom. So much peace. So much peace. There's peace in the kingdom. Come on, everybody. Because there's joy. Joy in the kingdom. So much joy. Come on, everybody. Because there's love in God's kingdom, child. Oh, so much love. Come on, everybody. And there is peace in God's kingdom. In God's So much peace. kingdom. Come on, everybody. Because there's joy. Oh, yes, there's joy. In God's kingdom. Come on, everybody. Don't you know I'm an heir? So glad I'm an heir. Oh, yes, I'm an heir. Come on, everybody. hey, I'm an heir. So heir of God's kingdom. I'm an heir of the kingdom. Come on, everybody. God made me an heir. So love His kingdom. So Show them that you are an ear of the kingdom. hallelujah. Come on, Everybody. Heavenly Father, thank you. You are holy forever. We invite the movements of the host of the heavenlies, angels all over the world. Father, I believe right now I have faith in Jesus' name that you are the same yesterday, today, and forevermore. To sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Join Lamb. us. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above
Tonight, If you've been forgiven, and if you've been I redeemed, believe you are here. sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, Truly, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. it shows. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Amen. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Father, we declare that you are holy, hoping that we are also holy. Because it is said in your word, be holy, for I am holy. So, Father, I believe that you are real. If ever po na medyo nawawala ng gana ang mga Kristiyano ngayong araw na to, kung saan man sila, bigyan niyo po sila ng mga milagro. Hindi po ako titigil hanggat hindi sila mismo nakapag-experience ng inyong kapangyarihan. Kahit anong gawin namin, we are glad you're here. Wala naman po kaming ginawa. So yun po ang aming problema ngayon, na nagsasalita kami na hindi namin ginagawa. Tama yung sinabi mo, we're in the last days. Nasa Book of Acts na po kami, action. Dahil kapag walang action ang aming pananampalataya, ito ay patay. Maraming salamat po na yung mga talagang na disciple, sila yung talagang na training na hindi sila nag-give up. Yung mga talagang nagpa-training, yun ang hindi makatulog na hindi sila nagagamit ng Panginoon. Katulad ko, ako po ay nagsasalita dahil isa ako sa produkto mo. Ako ay isang discipled
train na anak mo dito sa lupa. Na wala akong ginawa, Lord, kundi bigyan ng katuturan ang salitang aking tinatanggap. Tuluan mo po ako na ako din ay makapagturo sa kanila, na hoping, Lord, na sila din ay susunod dahil nakita naman nila siguro ang buhay ko ay puno ng inyong grasya. Ito po ang aking samod dalangin sa gabing ito, na lahat ng mga taong nakikinig, nagpapasalamat ako na sila hindi lamang tagapagpakinig. Magmula ngayon, Lord, ang prayer ko po sa kanila ay tagagawa na rin sila, katulad ko. Dahil hindi namin lubos na ma-enjoy ang inyong mga promises hanggat hindi namin ginagawa ang aming pinapaniwalaan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Alright, middle week service, Taglish. Ito po ang ating pangako sa bawat isa. Maraming salamat sa mga taong umabot hanggang Kidapawan, ang nanunood hanggang sa ibang bahagi. Hopefully, kayong nandito, ay meron kayong mga connection na dapat lang talaga na responsibility nating ipaabot ang tubig. Dahil marami ang halos nadidehydrate na sa mga panahong ito dahil sa darkness ng mundo. Tayo po ang siyang mga tao ng Diyos na tagabigay ng tubig para hindi ma-dehydrate yung mga Kristiyano. Kapag sila ay nawala na ng gana, ibig sabihin kulang ng tubig, tuyot. Kahit tag-ulan, physically, tuyot ang kanilang mga spirito. Kaya hindi mo sila nakikitaan ng revival sa kanilang mga buhay. Habang nabubuhay ako, talagang nagkaroon ako ng burden na sana wag mamatay yung iba ng ganun na lang. Yung paupo-upo na lang. Kundi gusto ng Diyos, bigyan tayo ng kabigatan, burden, upang yung ating mga kasamahan. Di naman maganda na tayo lang ang mag-enjoy. Sama lang kayo. Nakikisakay lang kayo. Gusto ng Lord, kayo naman sakyan. Di ba? Sabi mo, follow me and I will show you na ito ang Diyos na aking pinagsisilbihan. Alright, palakpakan natin ang Lord. Sabihin mo nga sa katabi, good evening. Hoping na sa sunod, magdala ka pa ng maraming mga kasi sayang yung ating electricity. Di ba, Jo? Sayang yung electricity natin, di ba, Pastor David? Sa ating opisina, meron tayong mga records dyan na pukawin. Lahat trabaho natin yung mag-revive ng mga tao na natutulog. Problema, kung tayo din natutulog, hindi tayo makarevive ng ibang tao. We also need revival. Tonight, ang salita ng Diyos, itong middle week service, sana ang prayer ko, makabigay sa inyo ng shifting. Sabihin mo nga sa katabi, i-shift mo na kasi ang pananaw mo. Kung hanggat ngayon, the same pa rin ang pananaw natin, walang pagbabago, wala din. Para tayong bumabalik sa pagka-religyoso na religion lang, wala tayong relasyon. Na-notice ko, ang tunay na born-again believer ay hindi niya kayang hindi mag-lead ng tao kay Jesus. Yung mga religious ng tao, mahilig lang mag-inspire, motivation. Pero kapag born again ka, i-lead mo talaga kasi di mo alam bukas, baka namatay. Motivation pa lang yung ginawa mo. Diretso, dapat sa mga huling araw na to, i-lead nyo sila na si Jesus ang tunay na Savior na makasave sa kanila. Oo, palakpak nyo, hindi talaga matanggap sa langit. Kasi may cellphone, ngayon palang mag-invite. Lord, hallelujah. So tonight, diretso lang ako. Sabihin mo nga sa katabi, totoo nga pag nakatingin ka sa right and left, na di-discourage ka, no? Kailangan sa tingin mo sa taas. Sabi nga ni Pablo, i-fix mo lang daw ang mata mo sa taas. Kasi marami kang makita talaga dito sa mundo, dito sa lupa, na hinihila yung paa mo pababa. Pero pag sa taas ka lang nakatingin at matagal ang tingin mo, ang Diyos mismo ang paakyatin ka sa Kanya. Sabi niya, okay, pagod ka na sa kakasaway. Pagod ka na sa kakatingin sa kanila, come up here. Okay, tapos na.
Yun ang inaasahan ko. One day, pagtingin ko, nandun na ako. Yun ang aking dream. Tonight po sa mga mananampalataya, it's high time for you to be upgraded. Ma-upgrade na tayo. Hindi tayo pwedeng ganito at ganito na lamang tayo. Alam natin na mayroon tayong sino ba tayo? May potential tayo, may utak tayo, may skill tayo, may Holy Spirit tayo. O sabihin mo sa katabi, anong ginagawa natin? Okay, di ba? So kung wala tayong magawa, baliwala lahat yan. Yung mga inaasam-asam nyo, sana magkapira ako. Hindi naman nagagamit sa tama. Hindi ma-manage ng mabuti, baliwala din. So tonight, diretso po tayo sa salita ng Diyos. Mismo ang Diyos nagsasabi na ang Bible nakatiwangwang sa inyo. You need to read this one. Kasi alam nyo, kapag basa kayo ng basa, hindi pwedeng di kayo ma-inlove sa Diyos. Nakaka-inlove ang Diyos. Ibang klase siya. Sabihin mo nga sa katabi, fall out of love ka na. Itsura mo para kang malamig pa sa spayet. Ay nako, palagay ko lang wala nang worship ito. Personally, ako araw-araw, hindi ko pwedeng bawasan ang time ko to really say, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Umaga, tanghali, gabi. Yung aking love sa Panginoon, ayokong manglamig. Dahil kapag nang lamig ako, mahuhulog ako, hindi ko na siya makikita, hindi ko na siya mararamdaman, hindi ko na siya maririnig. Nagbibigay pa naman siya ng instruction para sa iyong abundance. Okay, taas ang kamay, palakpak. Yung mga pastor natin, mukhang dapat i-disciple muna natin sila. Mukhang walang diligence. Dahil ang sabi ng Lord, kapag diligent ka, pwede kang kumain ng abundance sa kaharian ng Diyos. Kanina kumanta tayo ng Don't You Want to Be a Part? Sabihin mo nga sa katabi, hindi ka ba pa-party ng kaharian ng Diyos? Okay, hindi man lang sinusunod yung mga sabihan mo yung katabi, hindi. Pare dito, wala naman. So useless, di ba? Sabihin mo nga sa katabi, mahirap makipag-usap sa blackboard. Okay, tanungin mo yung katabi, tao ka ba? O, tingin sa mata. Para ngayong gabi, pag uwi ninyo, talagang nabuksan ang mata nyo nga, kailangan pala maging tao tayo para tayo ay makagkaroon ng ng gamit bilang tao. So if you are fantasizing kung ano yung mga iniisip ninyo, diretso tayo sa salita. Dahil ang salita, ililid kayo sa tamang direksyon. Palakpak. Sa tamang isip. I don't care kung may mga assignment ka mo, young people. Basta ang gusto ko, makinig kayo kay Jesus. Tama? Huwag niyong isipin yung mga assignment nyo. Isipin nyo si Lord. Baka mamaya darating na siya, ang utak nyo sa assignment. Hindi kayo makasama kay Lord. Are you here? Okay, touch somebody and say, I'm here with the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice. Come on, stir up yung sarili mo. Hindi ako sanay mag-preach sa mga taong parang nasa dyan sa kabila. Gusto ko, buhay na buhay kayo. Stamp your feet. The breastplate of righteousness. Kailangan malaman natin ito. Sa Tagalog, ano ba ang breastplate? Ha? Ano? Katwiran? Sanggalang? Breastplate of righteousness. Ito ay sinabi ng Diyos sa Ephesians chapter 6:12. Pag tayo ay nakatanggap na kay Jesus, si Jesus lang ang righteous. Kaya nga, ang sinasabi ng mga unbelievers sa atin, bakit kayo lang ba ang righteous? Di ba? So kaya kailangan po malaman natin kung ano ba talaga ang righteousness na tinatawag. Ang righteousness ay hindi atin righteousness. Yan ay righteousness ng Diyos dahil Diyos lang ang righteous. Tama sila, Diyos lang ang righteous. Pero kapag tinanggap mo si Jesus, automatically, ang sabi niya, bibigay niya sa iyo kapag binigay mo naman ang buhay mo.
Problema sa atin, tinatanggap natin, hindi naman natin binigay yung buhay natin. Tapos sabi na, new life. Kung talagang binigay mo ang buhay mo, automatic, tandaan nyo yan, bibigay ni Jesus ang kanyang righteousness. Mukhang hindi kayo happy kaya may righteousness kayo. Ano kaya yung righteousness na yan? Kailangan ko ba yan? Sa unrighteous na mundo? It's all about living in Christ's victory. Kung gusto ninyo na kayo ay sumama kay Jesus, yung iba sa inyo alam ko hindi pa sumasama. So pag sumasama tayo, ini-enjoy natin ang victory araw-araw, minuto. Sabihin mo nga, tanungin mo yung katabi, kailan ka sasama sa righteousness ni Jesus? Hanggang ngayon, sumasama pa rin tayo sa mundo. Parang senador, sabihin mo nga sa katabi, kanino ka ba sumasama? Si Jesus righteousness, si Jesus salita ng Diyos. Yung binabasa nyo ba? Si Jesus yan. Yan ba, ibinabasa nyo lang? Hindi kayo sumasama, no? Kaya sabihin mo nga sa katabi, nakikita naman hindi kayo sumasama sa Kanya. That's why your life is full of mess. Hanggang ngayon, Kristiyano pa rin tayo, hindi tayo nag-i-enjoy ng pangako ng Diyos. Kapag tayo sumama kay Jesus, mag-enjoy tayo sa Kanyang presensya. Siyempre, nakakausap natin siya. Tsura ninyo, pag pumasok kayo dito, parang wala kang kausap in the past. Kasi kung kausap niyo si Jesus, sino naman ang taong hindi masaya? Kung kausap mo si Jesus. Si Jesus yan, Yung bugtong na anak ng may-ari ng langit at lupa, kausapin mo, gaganong ka lang? Hello? Kaya nga, kailangan po natin kilalanin siya. Mukhang di pa natin siya kilala. Hirap, Tayo ba ay nabubuhay sa katagumpayan ni Jesus? Sabihin mo nga sa katabi, tagumpay na siya 2,000 years ago. Ngayon, invited ka na maniwala sa Kanya, samahan mo siya, you walk in His Word, at sabi niya, ang lahat ng Kanyang katagumpayan ay katagumpayan mo rin. Saan natin nakita yung breastplate of righteousness na yan? Let's go, Ephesians 6:14. Bright, talagang bright. Galing, memorize. Hindi na tinag si Lord sa mga religious na memorize nila lahat ng mga verses. Si Lord ay naghahanap ng kahit dalawa lang. Kaya nga ako pag mag-preach sa mga ganyan, sa dalawang verse lang, di kailangan 5, 6, 10. Nahihilo na yung wala. Hindi rin nakikita sa buhay mo. So, bali, wala. Useless. Kasi gumagastos ka ng gasolina. Nagpapakain ka pa. Pagkatapos, hindi man lang nila makita sa'yo. So, what for? Bali, wala. Are you here tonight? Stamp your feet nga maaring ang isip ninyo ay wala dito. Collect muna, i-collect nyo muna. Sabi nga, collect. Diba? Sa retreat, ganyan, recollection. I-collect mo muna utak mo. Huwag mong ilagay sa bahay mo, sa hugasan mo, sa utang mo. I-collect mo muna dito. Nandito ka sa church, nakikinig ka sa salita, ang Diyos ay nakatingin sa iyo at inaabangan niya kung maniwala ka, agad-agad siyang magpakita. Believe is the word. Pwedeng nandito kayo all your life, hindi wala naman lang kayo nabiliban kahit isang word, bali wala doon si Lord. Saan si Lord? Sa Kanyang salita. Ano ba ang salita ng Diyos? Righteousness, peace, joy. Ephesians 6:14. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Sa Tagalog tayo, para mas maintindihan, kasi Taglish nga . So kung in love kayo kay Lord, pumunta kayo rito, may dala kayong offering. Kasi you cannot love without giving.
Sa Old Testament, mga saging, mga kung ano-ano, mga crops ang dinadala nila. Ikaw, anong maisip mong dadalin mo sa trono ng Diyos? Kasi sabi naman ng Diyos, kung may dala ka, hindi ako palulugi sa iyo. Bibigyan kita ng 10 beses sa iyong dala. Wala kang dala. Hindi 10 beses din na ibibigyan ka ng Diyos ng wala. Naintindihan ba natin? Stamp your feet, mukhang pati pastora, wala. Sabihin mo sa katabi, magpakita ka ng ebidensya na ang Diyos ay nasa iyo. Tama ba? Huwag natin gamitin ang pangalan ni Jesus na hindi natin pinangangatawanan. Otherwise, ang ma-fall ka doon sa using the name of the Lord in vanity. Makilala ka ng mga tao, ito, hindi ito tunay na pastor. Peke ito. Lagyan mo lang ng suka, namumuti. Hindi dumaan sa fire. Hindi siya gold. Kasi pag gold ka, talaga may value ka eh. Ang target ng Lord, bigyan ka ng value. Kasi si Jesus hindi kilala. Pero pag nakita ka ng kabatch mo, nagbabow down sila sa iyo, hindi dahil ikaw ay ikaw, kundi dahil may value ka na. Palakpak. Dito po tayo sa Tagalog. Asahan ko ang ating mga Pilipino dyan sa abroad. No, I'm so glad na meet ko si Miguel pala ang pangalan ni Sir Mike, superintendent ng schools sa Kidapawan City. So malaking karangalan, no, in connection with Pastor Raymond and Sally. Siyempre ganun lang yun eh. Ang connection ko, connection nyo. Ang connection nyo, connection ko rin. Di ba? Lalapad ang ating pamilya kapag tayo ay totoo. Sabihin mo sa katabi, ikaw ba yung nakakonect o naka-cut off? Kapag nakakonect ka, talagang ang Lord, ibibigay ka pa ng maraming connection sa buong mundo. And amazing, nanonood siya ng live stream. It's an honor, napaka-busy na tao. Dahil pinapadalan siya ni Pastor Raymond, siyempre, nung pinakilala ako, sabi niyo, ganun, kilala ko na yan. Kasi nanonood ako. So you see, kapag tayo sana ay inaasahan ng Diyos na yung platform natin, tuloy-tuloy ba, hindi yung opanon, then God is going to use you mightily. Di ba? Gusto niyo ba yun? Hindi. Gusto pala anong ginagawa natin? Nakatulog lang tayo dyan. So, kailangan po natin, maging handa. Sabihin mo nga sa katabi, nakahanda ka na ba? Nakahanda ka na ba? Sabi niya, kaya maging handa kayo. Ito, nakiririnig nito, pero dyan, baliwala. Handa na ba kayo? Ganito, handa na ba kayo? Sabihin din, handa na ba tayo? Handa na ba kayo? Kapag nagbasa kayo ng salita, ilagay niyo yung puso niyo sa binabasa ninyo. Oy, sabihin mo nga sa katabi, bakit di ka nagbabago? Kasi basa ka ng basa, memorize ka ng memorize, hindi mo naman nilalagay yung puso mo dyan. Ang puso, binabago ng binabasa mo. Hallelujah! So, handa na ba kayo magbago? Okay, sigaw! Handa ako! Gawin daw ninyong sinturon ang katotohanan. Ibakol dito, sinturon, higpitan mo yan. Intact ka, hindi mahuhulog yung damit mo kasi yung righteousness ang sinturon mo. Hindi ka mahuhulog dahil may sinturon ka. Okay? Isuot nyo ang pagkamatuwid or righteousness bilang panangga sa dibdib ninyo. Ang righteousness daw ang isuot natin. Sinusuot pala yan? Oo. Dahil sabihin mo sa katabi, unrighteous ka kasi. Kaya sabi ng Lord, isuot mo na lang yung righteousness ko, yung panangga ko. Ibig sabihin ng righteousness ay shield. Proteksyon, mga kapatid, ang righteousness. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi, hindi mo ba yan alam? Ang righteousness na si Jesus ay iyong protection against sa kaaway.
Kaya nga, pagkamatuwid bilang panangga sa dibdib ninyo. Katulad ng PNP, police. They are wearing what? Vest. Bulletproof. O yun, dapat maintindihan mo, yung bulletproof mula dito hanggang sa baba. At sometimes meron pang ma-add sa likod. Bakit binibigyan ng protection ang inner na mga parte ng katawan? Para hindi ka agad-agad mapatal. Protektahan mo ang iyong puso. Dahil ang puso mo ay yan ang tinatarget ng kaaway. Kasi pag nasintro ka sa puso, patay ka. Hello? Sa puso, nandyan ang emotion mo. Nakarinig ka lang ng negative. Wala, ayoko na magsimba. Natakot ka lang, emotion, nagalit ka, namumula ka. Kasi yung dugo mo talagang bumubukal-bukal. Kaya maraming namatay. Tinatawag nila ng high blood. Na ano daw? Na stroke. Kasi yung dugo natin umakyat, kaya ka namumula. Dahil sa emosyon na anger. Pag ano naman, nasaktan ka na naman, nakarinig ka naman ng salitang nasaktan ka, or maybe nakarinig ka ng insulto or whatever, namumutla ka, nakalimutan ng puso mong mag-pump. No, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, ingatan daw yung puso. Dahil dyan ay ang spring ng life, ng buhay. Pwedeng mamatay ka, pwede kang mabuhay. Kaya merong breastplate of righteousness ang isang Kristiyano para panangga sa mga kalaban, especially kay devil. Araw-araw niyang pinasisibatan yung puso natin. Gamit yung ibang mga tao kahit nagalit ka. Okay. So isuot ninyo ang pagpakamatuwid bilang panangga sa dibdib ninyo. So araw-araw, tanungin mo yung katabi, may suot ka ba? Bago ko lumabas ng bahay. Wala, talagang lahat ng pana ni Satanas, hanggang ulo, hanggang paa, lumalakad ka, puro lahat pana. Pero ang sabi ng Lord, kapag tayo ay may panangga sa ating puso, dibdib, napipreserve yung puso, ang puso, supposedly, ano sabi ng Lord? Ingatan daw. Kasi yan ang nagbibigay ng springs of life. Ang puso. Pwede kang mamatay, pwede kang mabuhay dyan. Kaya ingatan mo, sabihin mo sa katabi, mag-ingat. Ingatan mo yung puso mo. Paano natin gawin yan? Kaya nga meron tayong equipping the saints. Kung sana lang na-recognize ninyo kung gaano kahalaga ang equipping the saints. Wala tayong magawa. Yung iba kasi by choice. Pagpipili naman yan eh. Kaya nga sabi ng Lord, kailangan maging wise tayo. Ang anak ng Diyos ay wise. Look at your neighbor, wise ka ba? The Bible say, if you pag nag-trust ka na daw sa Kanya, He will give us His righteousness. Ito yung na-miss ng mga Kristiyano. Sino naman ang taong hindi gusto ng Kanyang righteousness? Ang righteousness ng Diyos talagang shield ka sa demonyo. Ito yung hindi alam ng mga tao, basta lang tumanggap kay Jesus, hindi nila alam na binigyan sila automatically ng righteousness ni Jesus para panangga sa mga kalaban. Dahil yun ang identity na ikaw ay Kanya. Yung palakpak naka-receive, yung nag-text, wala. Kaya nga sabi mo, pag gising sa umaga, ganun ka pa rin. Dahil, siyempre, kung talagang appreciate ka, talagang ibigay mo yung mo, di ba, appreciation mo.
Sabi ng Lord, if you appreciate me, I will consider you. Wala eh. Para ka nasanay na lang din sila makinig. Palakpak. Sapagat hindi totoo. Ang Diyos kasi, righteousness, totoo siya. Hindi siya lie, kaya kinuha tayo sa lie, papunta sa righteousness, sa totoo. O look at your neighbor. Hanggang ngayon ba naman, false ka pa rin, trolls? O hindi ka pa puro? Sige. 4 ang simbolo ng righteousness para malaman natin ngayong gabi. Interesado ba kayo? Ito ay great privilege natin to get rid of your sin. Naku, laking na-realize ko na hindi lang ako kinunan ng kasalanan ng Lord, na posisyon pa ako sa posisyon ni Jesus. In the righteousness of Jesus. Dahil si Jesus ay namatay for my salvation. Yan ang lagi kong iniisip, Lord, thank you. I am saved already. Tapos na po akong na-save. Dahil pinaniwalaan na kita. Yung iba hanggang ngayon, mukhang kailangan pa ng salvation. Saved na ako. Dahil naniniwala na ako sa iyo. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala kay Jesus dahil hindi mo siya masyadong kilala, then surely hindi ka makakuha ng kanyang righteousness. Dahil takot ka. Laging minsan, inaabot ka ng takot pa rin hanggang ngayon because you are not girded, you are not shielded sa kanyang righteousness. Tandaan ninyo, nasa drawing, meron kang shield. That is righteousness. Wow. Kaya nga, salamat namatay si Jesus once and for all. Dahil kung hindi siya namatay at nagbigay ng dugo niya, asan tayo ngayon? Wala tayo, hindi tayo saved. And aside from that, 50% of that, saved ka. Ang another part is bibigyan ka pa ng kanyang righteousness. Hallelujah. Sige pa. Tagalog yan. So malaking privilege. Sabihin mo nga sa katabi, privilege mo na ikaw ay mapabilang sa righteousness ng Diyos. Palakpak. Sa bawat laban ng buhay natin, sa bawat laban, may breastplate of righteousness tayo. Kung mayroong bulletproof ang PNP, dahil sa laban, kailangan nila proteksyonan ang mga pinaka-importanting vital organs na kung saan doon agad-agad mapapatal sila sa tama ng bala. Ganon din tayo kasi di ba sundalo tayo, sabi ng Bible. Kaya yung righteousness, yan ang bulletproof mo rin. Araw-araw. Yung iba, hindi man lang kahit helmet of salvation, wala. Hubot-hubad. Kaya tingnan mo, pagbalik talagang ilang taon ng Kristiyano, ganun pa rin. Kung makatingin sa'yo, parang walang alam. Sabihin mo nga sa katabi, mukhang kailangan mo pa muna ma-born again. Palakpak. So, why do Christians, yun ang tanong ko, bakit maraming Kristiyano na hindi sila makapag-witness? Yung iba naman, witness with me, son. Alam mo, okay yan. Sige, magsimba ka, okay yan. Ako nga, inspired din. Pag born in the Spirit tayo, sisiguruhin natin ang tao, save sila dahil save ka. Hindi tayo yung motivational speaker. Diretso tayo, yung iniisip natin sa mga tao, hindi save ang walang Holy Spirit, kahit religious ka. Dahil ang religion ay hindi makasave. Pero pastor, nag-mission man sila. Kahit missionan nyo pa ang buong mundo, kung wala ang Holy Spirit sa inyo, walang guarantee. Dahil ang Holy Spirit po ay guarantee of your salvation. That is in the book of Ephesians.
Sabihin mo sa katabi, ilista mo yan, i-share mo sa iba. Lalo na yung sa inyong mga churches. Ang ating home churches must have 30. Ano yan? Minimal ang 30 na tao. Matawag mo talagang mayroong nagtitend ng flocks. Kapag walang 30, hindi mo pa matawag na body of Christ. Hindi kaya. 22, 24, parang okay ka na. Nag-attend lang yan ha. Kasi yung totoong church, regular siya. Kumakain. Dahil kapag ang tao, regular na kumakain, may pagbabago. Kapag meron kanyan, 30 sa isang grupo na yan, ibig sabihin, nandyan ang ever-living Jesus Christ. Come on. So sabi, anong reason? Ay, kasi nahihiya ako. Yung iba naman, hindi ako makapag-witness kasi hindi naman ako tinuruan kung paano. Yung ibang reason, hindi ko rin alam, baka mamaya save na pala. Daming reason. But the ultimate reason, sabi ni Kennedy, nung araw, sinabi niya sa mga evangelist, ng pinakarason kung bakit hindi maka-witness ng natural ang isang Kristiyano sapagkat sa kanilang klasing pamumuhay. Because of their lifestyle, the way they live. Kapag worldly pa nga naman ikaw, hindi ka makapag-witness sa tao. Ano sasabihin mo sa tao? Na ikaw ay na-born again, tapos yung buhay mo ganun pa rin. Wala kang pagkakaiba sa ibang mga tao. That's why you're not bold enough para mag-witness ka na si Jesus nga ay buhay, si Jesus nga nakapagbabago. You need to be an example to your witnessing. At kapag ikaw ay nakatayo sa iyong sinasabing ikaw ay born in the Spirit, then surely it would be natural sa iyo na mag-witness kahit saan. Kapag ikaw ay nag-witness na makonsider ka na anak ng Diyos at ikaw ay may inheritance. Come on, palakpak. Ephesians 6:12 na natin, So yung mga symbols of righteousness, number 1, the righteousness of Christ Jesus. Can you imagine, kapag ikaw ay nasa righteousness, ang righteousness mo ay righteousness ni Jesus. Perfect. Hindi tayo perfect, but Him, you are in Christ. Sabi niya sa 1 Corinthians 1:30. Kung tayo ay na kay Kristo na, tanungin, hawakan yung katabi, na kay Kristo ka na nga ba talaga? O baka naman sa iglesia ni Kristo kayo. Kung tayo daw ay nasa kay Kristo, Jesus, who became for us wisdom from God. Ang righteousness and sanctification and redemption ay mapa sa iyo. Una-una, ano ang righteousness? Yung kanyang buhay na walang kasalanan. Pangalawa, sanctification. Ikaw ay pinoprocess. Araw-araw, binabago ka ng righteousness. Kasi si Jesus yung sinusundan mo eh. And then, redemption, ibig sabihin, ikaw ay na-redeem na, medyo ikaw ay hindi na slave ng asawa mo. Hindi ka na slave nahit nino man. Ikaw ay na-redeem na ng kanyang dugo. So that's why, ito yung righteousness na makita natin kay Jesus Christ. Mahal natin ang asawa natin, pero hindi tayo slave. Nilalove tayo, nirirespeto tayo, ino-honor ng ating partner o ng ating pamilya ang ating salita. Kaya, syempre, kung nasa righteousness ka, dala mo ang buong pamilya mo sa loob ng bahay, sa pagsamba mo sa Diyos. Kaya nagpapalakpak yung talagang totoong dala nila ang pamilya nila. Positionally righteous, number 2. Ito yung symbol. Nakaposisyon ka,
sa righteous na lugar ni Jesus. Nakaposisyon ka. The moment you receive Jesus Christ as your own personal Lord and Savior, nakaposisyon ka. Yan yung regalo ng Diyos. Ang daming regalo ng Diyos, ha? Na-identify ka sa righteousness ni Jesus Christ na may redemption. Merong yung tatlo na yon. Pangalawa, nakaposisyon ka kung saan si Jesus saan ba si Jesus? At the right hand of the Father. In other words, ang posisyon mo higher than cancer, higher than any other. Higher ang posisyon mo. Nakaposisyon ka kay Jesus. Higher sa kahirapan. Higher ka sa lahat ng pangalan dito. Cancer, lahat-lahat. Nasa taas ka. Mukhang wala yung nasa taas dito, ha? Mukhang di kayo happy. Siguro nasa ibaba kayo. Yan ang ibig sabihin ng positional righteousness. Are you here? Tagalog yan. Positional righteousness. Kaya ano sabi niya? Nakaposisyon ka before God. At binigyan niya tayo ng kanyang breastplate. So paano natin maproteksyonan ang sarili natin kay Satanas kung wala tayong breastplate of righteousness? Kaya Kristiyano ka, hindi ka protected sa mga arrows ni Satan, sa mga arrows ng mundo. Maging sarili mo, wala kang ganang magsimba. Pastor ka, wala kang gana. Kaya mong pakinggan, pastor ang tawag sa iyo, pero ikaw hindi ka nakikitang nangunguna. Lagi kang sa huli. So therefore, you are not protected with the arrows of the devil. Satan is always accusing you. Satan cannot accuse us when we have positional righteousness. Come on, stamp your feet. Ilagay sa puso, i-apply. Anong dalawang benepisyo ang positional righteousness? Number 1, protection against kay Satan. At kahit ano pa ang marinig mo na akusasyon ni Satanas, you are protected dahil nakaposisyon ka. Ma-remind ka na ang posisyon mo ay nasa righteousness ni Jesus. Hindi ka righteous. Pero regalo ng Diyos ni Jesus. Nakaposisyon ka sa Kanya. Number 2 is sanctification. Ikaw ay na-sanctify, na-process, nalinisan. Yan yung benefits ng positional righteousness. Kaya nga sabi niya, by faith from God, you are clothed with His righteousness. Narinig niyo ba yun? Binihisan na tayo ng righteousness. Kaya kahit na-i-accuse tayo ng mga bats natin, mga ex ninyo, i-accuse kayo na, hindi naman totoong righteous yan. Naging ex ko nga yan eh. Pero kapag ikaw ay nasa kay Jesus na, sabi ng Lord, no one can touch you kahit na yung mga nakakilala sa iyo. Kahit hindi ka righteous, ang righteousness ko ang magpuposisyon sa iyo para hindi ka maabot ng accuser. Come on, palakpak. We're talking about sa benefits ng righteousness. Wala kayong mga notebook. Parang gagaling ninyo. Kailangan may notebook kayo tuwing magsimba kayo para at least tuwing bakit sa school meron kayong notebook? Bakit dito, life ito, wala kayong notebook? See? Kailangan na bata pa yung mga anak natin. Teach them how to give. Teach them how to believe the Lord. Kailangan nila yan. Alright, so Christian righteousness. The Almighty sees you,
His perfect obedience. We are not perfect. Ang Ama sa langit nakatingin sa akin kahit hindi ako righteous. Ang tingin niya sa akin is ang obedience ni Jesus Christ. Yun ang positional na benefits. Naintindihan ba natin? Amen. His perfect obedience. Na nakakatayo talaga ng balahibo pag hindi mo nakikita ba yung amen natin? Tama na. Huwag nyo na pahirapan ang sarili nyo. Pag mag-amen kayo, sumama na kayo. Spirit, soul, and body, sama agad. Amen. Kaya malaman mo, amen. So, partial. Pero pag sinabing amen, ibig sabihin, naintindihan mo, talagang meron kang responsibility sa amen mo. Dahil nakatingin din ang demonyo. Ha? Pa-amen ka? Tingnan natin. Kaya yun. Imbis na tayo ay bless, tayo ay maraming mga attacks galing sa demonyo. Alright. So, first level of protection is yung breastplate. Ang protection natin, yan ang first level. Protection. Asan yung notebook ninyo? Protection. Ilagay nyo sa notebook ang protection dahil araw-araw kayo nagbibiyahe, mga estudyante. Malaman mo ko talaga mayroong, may mga cross. Makita mo sa mga itsura, di ba? Kaya nga, pag ikaw ay nasa sa spirit, malayo pa lang nakikita mo na ang mga lust, yung mga nakikita nila sa cellphone, yung mga bata. Kaya tayo ang antidote, tayo ang medicine. Coach mo ang mga bata. Kahit na dinadala mo sa church, di ba? Kaya nga sila, dinala ko doon sila, mga worldly song talagang memorize nila. Sabihin mo nga sa katabi, taga-baryo yan. O, di ba? Naka-high heel. Naka-high heel na ngayon ang mga young people, ang mga natin. Kagagaling pa lang ng elementary, high heels na sila. Talaga naman itong mundo, oo. Di ba? Kaya nga, sabihin mo, pwede silang mag-memory verse. Pero tingnan mo yung kanilang mga get up. Hindi enough na, alam mo, si Papa Jesus, ganyan. Pero tingnan mo yung mga mga movements nila. Talagang, there is a touch of worldly. Hello? Makita mo talaga ang worldly. Sabihin mo sa katabi, ang righteousness ni Jesus, ang magbibigay sa iyo ng lens. Kaya pinaglalaruan kayo ng mga anak nyo. Bless ako sa anak ko, pastor, ang bait kasi ganito, ganyan. Paki-check. Dahil ngayon ang game ngayon Ano ang game ni Satan ngayon? Mukhang wala kayo dito sa panahong ito. Ha? O yun nga, deception. Dahil anak mo, nabaitan ka. Kasi nga, syempre anak mo. Sabihin mo sa katabi, ang righteousness ni Jesus ang tunay na mabait. Hindi righteousness ng anak mo o righteousness mo, kundi ang righteousness ni Jesus ang tunay na puro. Palakpak. Kaya turuan ang mga bata. Tingnan mo, nung ako'y nagsaway ng ka-high heel, bumalik si LJ na parang wala nangyari. So because of demonic influence. Yung mga anak ninyo, huwag niyong ipa-high heels. Hindi pa sila, Tama ba? Enjoy nyo muna yung pagkabata ninyo. Nagmamadali kayo. Mga Magdali na. Wala na tayong mahagilap na mga children dito, puro lahat gusto ng mag-high heels. So 1 John 3:10, nandito ba tayo? Palakpak. God wants you to live in righteousness. He wants you to practice righteousness. He wants you to pursue
righteousness. Nung tinanggap ko si Jesus, ang inahabol ko na ngayon, hindi na yung dati kong worldly lifestyle. Ang inahabol ko ngayon, yung bagong binigay ni Jesus sa akin na buhay. Yung righteousness. Kasi yung unrighteousness, ano na yan? Luma na yan. Dito ako. Kaya pinupulso ko ang righteousness dahil sumusunod ako kay Jesus. Which is yan naman ang gusto ng Ama sa langit. He wants you to practice righteousness. He wants you to live in righteousness. Ang problema dito sa ating mundo, katulad ng sinabi ko kahapon sa live stream, kung nakarinig kayo, nasa generation tayo o nasa mundo tayo ng anti-righteousness. Kaya feel rejected ang mga Christian, parang hindi sila isolated. Parang kung tayo ay godly, tayo ay hindi pinapansin ng mundo, di ba? Right? Hello! Hi! Palakpak! Kaya mahirap ang trabaho ko na kayo ay iniingganyo ko sa righteousness, samantalang ang buhay natin dito ay unrighteousness. Yun ang mahirap. Kaya nga, meron tayong sanctification na tinatawag. Ipaprocess tayo para tayo ay matrain sa bagong buhay. Ang buhay ng righteousness. Baliktad sa buhay ng mundo. Gusto mo magsunod kay Jesus? Tumalikod ka sa unrighteousness. Kaya mahirap sa bakla ang sumunod kay Jesus. Tama ba? O hindi palakpakan natin ang Lord. Mukhang may plano din kayong Okay. Sabi niya sa 1 John 3:10, pakinggan natin, ilagay sa notebook para may sasagot kayo sa mga nagtatanong. In this, the children of God and the children of the devil are manifested. Sa panahon ngayon, ay nakikitaan ng anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Sabi niya, tinagalog ko lang, are manifest, napapakita, kaya halata sa mga galawan mo, na matagal ka ng sinasaway, ganun ka pa rin. So doon manifest na, hindi ka sumusunod sa Diyos. Therefore, you are not children of God. Of course naman. Pwedeng pastor ka, hindi ka naman pala sumusunod sa Diyos, kaya na-block mo yung mga taong nagpipreach ka. Ikaw pala, hindi ka sumusunod sa Diyos, sa Holy Spirit. So whoever does not practice righteousness is not of God. Pakilagay yan sa refrigerator niyo, ha? Mga anak ng Diyos, whoever does not practice righteousness, hindi nyo pinapractice ang salita ng Diyos sa buhay nyo bilang born in the Spirit, kayo ay hindi kayo nabilong sa Diyos. Mabigat mukha ko lang dito ang mahirap whoever, lahat nga tayo, whoever, parang may bubble gum yung mind nyo. Whoever does not practice righteousness is not of God. Kaya dito, sa huling araw, magkaalaman tayo kung sino nga ba ang anak ng Diyos. It doesn't matter na ikaw ay may religion, may grupo ka, Santo Papa o Santo Mama ang iyong grupo. That is not a guarantee na ikaw ay ligtas. Ang sabi niya, kapag hindi daw pinapractice ang righteousness at kayo ay nagsisimba, alam natin yan, nagsisimba kayo, pag uwi nyo, bakla pa rin kayo, hindi nyo pinapractice ang righteousness, pinapractice nyo ang unrighteousness, pinapractice ninyo ang worldly lifestyle, ano sabi niya? You are not of God. Palakpak! Kailangan ko ma-stir up ngayong gabi sa aking sarili. Nor in he who does not love his brother. Kung mahal mo ang brother mo, pagsabihan mo, Brad, hindi kaya ata nag-toothbrush. Masakit yun. Pero kung mahal mo siya, Brad, may pagkain ako dito.
Hindi yung si Pastora pa mag-utos sa'yo, pakibigay doon kay Romel ang ganito. Mukhang napanaginipan ko, kailangan ng pera. Mukhang ako lang nananaginip dito. Sabihin mo nga sa katabi, asan ba yung righteousness ni Jesus sa'yo? Mukhang wala ka nakaposisyon. Kasi nga, takot ka na utusan ka ng Diyos. Kasi pala utos si Lord. Sabihin mo nga sa katabi, takot ka, no? Utusan ka na bigyan mo ng pera, bigyan mo ng pagkain. Ganon ang righteousness ni Jesus. Palakpak. So, they want to practical, yung practical na armor ng Diyos is living in the life of righteousness. Mabuhay na tayo sa righteousness. Kalimutan mo na yung mga dating pandaraya, pandarambong, yung dating mga, yung mga salita mo, mga jokes. Kalimutan mo na yun, talikodan mo na yun, kasi hindi na yun ang iyong buhay ngayon. You have a new life in Jesus' righteousness. Kaya palitan ang mga kaibigan, palitan mo yung mga kausap mo. I-delete mo sila. I-block mo kapag alam mo na hindi naman sila nakakatulong sa iyo. Nakakadala sa iyo sa unrighteous world. Palakpak. Revelations 22:11, kailangan po natin malaman ito na we should always be on guard. Yung iba, wala nang gwardiya, wala nang salvation helmet, wala nang breastplate, wala lahat. Alright? Revelations 22:11, he who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. And he who is holy, let him be holy still. Ano ibig sabihin yan? Tagalog tayo. Ikaw nga mismo, hindi mo maintindihan di ba? Be kind enough na, kung ako hindi ko maintindihan, kailangan maganap ako ng paraan para maintindihan ako. Yan sinasabi ko, di pa English pa tayo sa blaan, pa English pa tayo sa jail. Hindi nga tayo maintindihan para masabi lang na marunong tayo mag-English, hindi naman straight. Tama ba? Ilagay sa lugar. Ibig niya sabihin, ang righteousness nasa lugar. Palakpak. Nandiyan na ba tayo sa Tagalog? Kailan daw nating gwardyahan na ating puso. Asan ba mga puso ninyo? Ilapat nyo yung kamay nyo. Yan ang problema ng tao, ang puso. Alam nyo ba? Kapag mayroon kayong problema sa puso, talagang malaking problema yan. Kasi dyan dumadaan ang buhay o dyan din malalaman kung namatay ka na. Kaya kailangan daw i-guard yung puso. Ang puso ang nakakatanggap ng unrighteousness sa labas. Lalo na pag nakarinig ka ng chismis, naipon sa puso, nagalit ka, kaya ka namumula. At kapag hindi mo na makontrol ang dugo, na tumataas hanggang sa ulo, mapapatal ka. Kaya sabi mo sa katabi, i-guard mo daw puso mo. Araw-araw. Araw-araw. Kaya nga may praise team tayo, hindi ko nga maintindihan. Praise team natin, hindi nila alam yung benefits. Pag praise team ka, sabi mo ilang taong ka ng praise team, dapat ganito. Sabihin mo nga sa katabi, yung mukha na ating praise team, mukhang hindi nakaabot sa langit. Walang praise ang mga mukha nila. So, yun, ang lugar na yan, ay nagdadala kayo, nagbe-bear kayo ng righteousness para yung joy, ang karakter ni Jesus ay inyong dalhin upang makahikayat sa buong church na tayo ay magiging masaya. Dahil ang puso ng merong righteousness ay masaya. Walang sakit. Palakpak. Sa Tagalog po, ang masama ay magpakasama pa. At ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa. At ang banal ay magpakabanal pa. Asan ka dyan? Kung ngayon ay magpapakasama ka na lang.
You cannot stop kapag ang puso mo ay nandun na, bumubukal na eh. Kaya nga, you need to have righteousness of Jesus para yung righteousness na yan yung maglabas sa iyong pamumuhay. Kapag matuwid ang laman ng utak mo, ang puso mo ay katuwiran. Walang marumi. Kasi pag marumi ang isip ng tao, kahit pagsabihan mo yan, mamaya nandun na naman. Yan ang game ni Satan. Alam mo ba yung baboy, kahit niliguan mo, perfuman mo, lagyan mo pa ng mga ribbon, talagang naghahanap yan ng ng marumi na lugar kasi taga doon siya eh. Sabihin mo sa katabi, ikaw, taga saan ka ba? Taga marumi ka ba o taga sa lugar ka ng malinis? Nilinis na ni Jesus ang iyong puso. Dahil namatay siya, yung dugo niya ang detergent. Pula siya, pero nakakaputi ng puso. Dahil siya nga ang nagbayad ng lahat nating kasalanan. So I hope talagang yan ang inyong ibabalyo, hindi pera. Kaya tayo nanghihina, puro pera ang laman ng utak natin. Sabi mo, sa katabi, nakakapanghina yung pera. Sa totoo lang. Pero pag si Jesus, nakakalakas, dahil nakikita natin siya ay may kapangyarihan. 1 Timothy 6:11, But you, O man of God, lumayo daw kayo din ito sa mga bagay na hindi maganda. Pursue, habulin ang righteousness, godliness, faith. Ito yung habulin mo, ipupursu mo. Kung sa sa course, ipursu mo yung commerce o ipursu mo yung anong kurso na pinili mo. Pipiliin mo, ipursu mo ba ang righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Ito ay makikita sa buhay ng isang tunay na Kristiyano kung pinupurso niya talaga ang prutas ng banal na Espiritu. Araw-araw. Sabi ko na, meekness ang ating simple na i-display sa mundong ito. Ang meekness ay humility with power. Humble tayo pero meron tayong alam. Hindi tayo nagiging enslaved. At ang requirements ng Panginoon sa atin ay bunga ng Holy Spirit. Kaya kailangan tayo ma-born in the Spirit para yung bunga ng Holy Spirit ay mapapasa atin. Ano yung mga bunga na yan? Yan ay magbibigay sa inyo ng sustainability. Hindi mo masustain ang iyong righteousness hanggat hindi namumunga ang salita ng Diyos sa iyo hanggang sa pagdating ng Lord. Kailangan masustain tayo hanggang sa pagdating ng Lord. Kahit ganito ang setup ng mundo na halos kukunti lang naniniwala kay Jesus. Kaya nilang ma-stress, wag lang magsimba. Kaya nilang maging wild, basta happy lang sila. Ayaw nila magsimba. Kaya nga ang sabi nila, hindi ko kaya yung ginagawa nyo dyan, simba sa umaga, simba sa hapon, simba sa gabi. Hindi ko kaya. Ako din, hindi ko rin kaya yung inom sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Hindi ko rin kaya yung ginagawa mong nag-adultery ka. Hindi ko rin kaya yung ginagawa mong fornicate ka. One girlfriend to another, hindi ko kaya. Sabihin mo nga sa katabi, sa pagpili lang yan. Parang wala akong nakitang pagbabago sa mga mukha ng mga kasama ko rito. Palakpak. Alam mo, ang mukha mo ay screen. Diyan ka malalaman kung ikaw ay kumain o hindi. Kumakain na, dami naman pagkain na dineliver dito. Kasi ang pagkain mana is salita. Yung tsura mo parang wala man lang na ganun ka pa rin. So sabihin mo nga sa katabi, you cannot deny na hindi ka kumakain. Ang taong kumakain masaya dahil siyempre mabubusog ka, di ba? Lalo na pag nasarapan ka. Lord,
Gusto ko na umiyak. Alam nyo, I hope and trust na maano kayo, ma-expose kayo internationally. Yung mga tao parang buang, kahit dun sa kahit dun man lang sa ibang lugar. Pag nakarinig na yung salita, amen, yes, yes, yes. Makikita mo, tayo talagang, ilang taon na tayo talagang formal tayo, parang wala. Parang nasa kabaong. Makita mo yung Africans, kunting salita lang dahil nagbasa eh. Parang narinig na nila yan, nabasa na nila. Amen! Amen? Hirap talaga dito sa Barriudos. Hirap talaga dito sa Pilipinas. Mahilig talaga tayo. Kung makita natin yung iba, gagaya-gaya tayo, kunwari. Pag wala ka naman nakita, gaya ka rin, wala ka nakita. Sabihin mo nga sa katabi, kailan mo mang born in the Spirit. So may kanya-kanya tayo. Kung totoong ikaw ay napasukan ng banal na Espiritu, makikita sa bunga nito. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ka na kailangan sabihan na sumigaw, pumalakpak. Only behind na tayo, mga kapatid. Mukhang ang layo natin sa langit. Tayo, dito sa BCF, ako, pinakita ko yung buhay ko. Hindi nyo naman siguro nakita na, gumagano ako. Paano na makita niyo si Pastor gumagano? Amen. Amen. Kung makita niyo akong ganyan, no kaya itong church na to, you need to be, kung totoong born in the Spirit ka, ikaw yung nagdadala ng impact at influence sa tao. Malalaman ka ng katabi mo na ikaw ay taga-righteousness ni Jesus. Come on. Sabihin mo sa katabi, sana magbago ka na. Stamp your feet. Gamitin mo ang iyong kalayaan sa sarili mong para kang lolo mo. Palakpak. Kalayaan ang dinala ni Jesus, hindi shackle. Kalayaan. Tanungin mo sa sarili, malaya ba ako talaga? Ibon man, may layang lumipad. Ikaw mukhang, ang utak mo talagang Barriudos lang talaga. Hindi man lang pupunta sa London. Kasi pag ang isip natin, may naaabot siya, makikita mo sa mata. May ningning. Kahit dito ka lang sa, wala kang ulam, pero nakangiti ka. Oh, wala kang ulam, nakangiti ka. Kasi yung isip mo, pumupunta ka dun sa Thailand, ang sarap ng mga sabaw nila. Siyempre, nakikita mo sa mga Pero yung ganyan ka, parang kang zombie. Lahat-lahat, nagpalakpak na, sumayaw na, nagsirko na yung iba, ikaw. Parang wala kang napuntahan. So that's why, I think we need to be revived. Sabihin mo nga sa katabi, kailangan mo malaman na si Jesus ay buhay. Buhay siya nandyan sa puso mo. Ang trabaho niya, bigyan ka ng joy, peace, love. Walang ginawa ang Diyos kundi ibigyan ka ng joy, peace. Palakpak na lang kasi nakikita kita. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na yan. Ang worldly stuff. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Hindi ko alam kung anong ginagawa nyo tuwing kayo na lang sa kwarto ninyo. Mukhang may ginagawa na hindi ayon sa inyong peace, love, joy. Kung nagsiserve na tayo, di ba tayo yung model? Di ba? Pausuhin natin yung peace, love, joy. Hindi ka pwede mabuhay na puro parang patay. Dahil hindi, kung isda ba, pag hindi talaga walang tubig, hindi ka mabubuhay. Amen. Naghanap ka talaga ng tubig kasi yun ang ikabubuhay mo. Naghanap ka ng banal
may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagmatiis at mabait sa kapwa. Lalo na kung ikaw ay nakapag-aral. Ang ginagawa mo, nakita mo yung iba, hindi nag-aral, hindi ka man lang makapag-share. Ano mangyari? Di ikaw ang bright sa lahat. Di ikaw ang sikat. Paano ka maging happy? Puro nasa dilim yung mga kasama mo. Kaya nga dalhin mo sila kung saan ka para maging masaya ka. Come on. Mapagmahal ba tayo sa ating kapwa? Nakatingin sa akin parang, oh, Birheng Maria, kasi nakaputi. Sabihin mo nga sa katabi, si Jesus lang ang laman ng isip mo. Magbasa ka, malalaman ni Pastora na hindi si Jesus ang laman ng utak ng aking nakikinig sa akin. Alam ko yan. Sabihin mo nga sa katabi, ano bang laman ng iniisip mo? Bago lang tayo ng dami nating mga live stream What you think is what you are. Dami-dami, di ba? Sayang naman. Tapos yung muulan na nga Dito pa rin tayo dahil gusto nating matuto, gusto nating maging katulad ni Jesus. Tama ba? Pag uwi ninyo, please lang, sundin nyo si Jesus. Naniniwala ako pagbalik ninyo, may pagbabago kayo. Ephesians 4:24, and that you put on the new man. Kaya nga sabi ko lagi, hindi ka naman nagbasa ng Holy Spirit. Ang tsura mo, gano'n na naman. Put on, Sabi, alam mo ba mag-put on? I-wear mo daw ang bagong pagkatao mo. Ngayon kay Kristo ka na, inasahan ka naman ng mga kasamaan mo, mukhang bago ka. Kahit hindi ka pa bago, at least may pagbabago sa'yo. Nakakasawa yung taong hindi nagbabago. Anong gusto mo? Hindi na kita magkita. Ayoko na makita ang mukha mo. Wala kang pagbabago. Tama ba? Nakakasawa. Pero pag may pagbabago ka, gustong-gusto ka ng ibang tao. Mukhang bago na naman yung sinabi ni Pastora. Hindi ka nagkakasawa, hindi ka nagsasawa. Ikaw, kasawa-sawa ka sa kaharap mo. Natural, wala kang joy. Sino magkaroon ng joy na walang gusto sa'yo? Palakpak na lang. You put on your new man, which was created according to God. Ginawa kanyang bago. Sa imahin niya, ano bang imahin ng Diyos? Iba sa imahin mo noon. Iba sa ugali mo noon. In true righteousness and in holiness. It means to say, tayo ay sineseparate, sinasanctify. Ikaw mismo ang mag-enjoy sa sarili mo. Nakafeel ka na, mukhang bago ako. Na-set apart ako. Yan po ang holiness. Yan po ang righteousness ng ating Diyos. So we live a righteous people. Look at your neighbor. You should be a righteous people. Apart from righteousness, a Christian, you don't have defense against Satan. Tandaan nyo, kaya mas satanic yung ating mga muka, yung ating mga galawang satanista, sapagkat walang righteousness sa ating mga puso. Palakpak! He wants us to live who we are. Sino ba tayo? Ako ay anak ng Diyos. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, siyempre, you live as anak ng Diyos. Anak ka nga ba ng Diyos? O anak ka ni Janice? Ikaw na mismo ang mag-portray na ikaw ay anak ng Diyos. Ganun po ang tinatawag na you are living up to the expectation of the righteous God. Hindi ka perfect. Pero dahil kasama mo na si Jesus, iba ka na kesa nung noon mo. May pagkakaiba ka. Number 3 is consistent righteousness. Sabi niya doon, ano yung Revelation?
19:8, to her it was granted to be arrayed in fine linen. Dito niyo narinig yung yung clothed with righteousness. So hindi tayo righteous, kaya lang si Jesus, dahil namatay siya, nilagyan niya tayo ng robe of righteousness. Kaya ang makikita ng Father in heaven sa iyo ay hindi yung unrighteousness mo, kundi yung ginawa ni Jesus sa cross in your behalf. Kaya may confident ako kasi naniwala ako dyan. Wala kang confident kasi hindi ka naniniwala na si Jesus na nga ang righteousness mo. Nakakahiya naman kung Jesus righteousness yung ginagamit mo, sinasaway ka lagi sa simpleng bagay lang. Halata tuloy na hindi tayo sa righteousness ni Jesus. Sa righteousness ni Jesus, basta sumusunod ka lang, walang isasaway dyan. So, sabihin mo nga sa ba't ikaw, puno ka ng saway? So, hindi ka pa na-clothed ng white linen. Kaya yung unclean spirits nakikita pa sa atin. Kaya nga mayroong sanctification. Through the years, nasa-sanctify ka. Nakikita yung mga ex-BCF, nakikita nila kung ano ang BCF ngayon. Imposible naman mula sa nakitang pagbabago. Tama ba? We are not here for them, but for them to know kung sino ang Diyos ng DCF. Ito yung manifestation ng tunay na anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay, nagbabago. Progressively. Hallelujah. Clean and bright. Clean and bright. So yung bibig natin, clean na, hindi na tayo lie Jew. You lie Jew. So, clean and bright. Yung mga bibig natin, hindi na parang, char-char lang God. Wala, unclean yan. So, meron tayong pagkakaiba. Nakangiti yung iba kasi meron pa silang ganyan, char. Charing. Hindi yan language ng mga taong nakareceive ng salvation. Hallelujah. Clean and bright, for the fine linen in the righteous acts of the saints. Kaya ang tawag sa atin hindi na ordinary kundi saints. That's why we have equipping the saints. Hindi nyo na-enjoy ang weapons because you are not yet disciplined. Binibigay lang sa PNP, binibigay ang mga armas pagkatapos nilang gumapang sa barbed wire, sa lahat. Dahil kapag hindi sila na disiplina, bawal silang bigyan ng armas. Ganon din sa Diyos. Above all, sa Diyos. Bibigyan ka ng armas, power, authority, badge, pangalan. Lahat yan ibibigay sa iyo. Basta't dumaan ka sa disiplina. Come on. Pag hindi kayo amenable sa discipline, sorry. Walang itataas ang iyong posisyon. And Diyos is also a God of reward. He's going to lift you up. Bibigyan ka ng rangko. Lieutenant to colonel at saka sapagkat ikaw ay dumaan sa proseso. That is what we call sanctification. Palakpak natin. Revelations 19:14, and the armies in heaven, ang mga armies sa langit, may armies sa langit. Actually, tayo ang armies dito sa lupa kung tayo ay born again. Look at your neighbor. Alam mo kung anong army, di ba? Siyempre, ang mga army naman, talagang yung mga kuko nila, talagang malilinis yan. Talagang pati sapatos nila. Christian na army ka, ang bantot mo, aroy ko. Sabihin mo sa katabi, army ka ba o aswang? And the armies in heaven, sa langit clothed in fine linen, malinis, set apart na tayo. Kaya nga may confident tayo. Kapag malinis ka sa loob, malinis ka rin sa labas. Pag malinis ka sa loob, ang isip mo malinis din. So, followed him on white horses. Sabi doon, kapag tayo ay kasama ni Jesus sa huling araw, tayo ay ang mga entourage. At
kasama ni Jesus sa time ng judgment. Diba? Pag ikaw ay nasa Malacanang, kasama ka sa entourage. Dahil ang righteousness ng Diyos ang siyang qualified lang sa kanyang royalty. Come on, give Him a clap offering kung tayo nakaintindi. Then, put on the breastplate. So, ang breastplate ay ano? Ang righteousness ni Jesus. Panangga sa attack ng demonyo. Araw-araw tayo inaatake. Yung iba, hindi na nagsisimba, inatake. Inatake ng katamaran o yung iba, medyo nadala sa kanilang flesh or maybe sa mga sinasabi ni Satan. Araw-araw yan. That's why you need to have a breastplate para ma-preserve mo yung faith mo. No one can attack you kapag may breastplate ka. Breastplate is your protection. Kaya yun ang ibig sabihin ng consistent righteous. And necessarily, you have to live every day of the week. Consistent eh. Hindi siya ngayong gabi lang, tapos bukas wala na naman. Every week, every day, there is a must for your righteousness. Every day. 7 days a week. All the months of the year, you should have a breastplate of righteousness. Come on. Palakpak. Put on the breastplate every day. Ladies and gentlemen, ito ang kulang sa atin. Kaya ninanakawan tayo ng demonyo dahil ang puso mo ang tinitira niya. Ninakawan ka ng joy, ninakawan ka ng peace, ninakawan ka. Hindi magnanakaw si Satan ng pera. Tao ang magnanakaw. Mahawakan ba ni Satan yung pera mo? Hello? Hello? So, ang ninanakaw niya ay yung faith mo. Kapag nanakaw niya ang attention mo sa Diyos, automatically, He's going to get rid of your faith. At syempre, pag wala yung faith mo, they can devastate you. They can destroy you. Faith is the place where God is. Remember? So, palakpakan natin ang Lord. So, yung ating righteousness must be consistent. Maging sa pagdala ng pera, pagdala ng mga kabataan, pag-manage ng iyong buhay, sa lahat ng areas, you must have consistent righteousness with Jesus. Hindi mahirap kapag sumama ka na. Mahirap lang kung ayaw mong sumama. Mahirap talaga magpaka-righteous. Anong ginawa ni Pablo? Nung nag-time na siya nag-effort na mag-righteous. Anong ginawa ni Pablo? Asan ba yan? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Romans, di ba? Gusto kong gawin ito, pero hindi ko magawa. Pastor ako. Gusto kong bumait, syempre. Hindi ko mapigilan yung kamay ko. Pumupunta talaga sa ari ng mga young people. Hindi ko magawa. So yon. Mukhang ngayon lang ang nakarinig. Why? Because there is no Jesus who can defend you sa iyong flesh. Ang flesh mo ang kalaban mo. Hanggang ngayon, marami tayong mga pastors na bakla. They preach the gospel, walang personalan. Basta magturo lang sila ng salita ng Diyos. So walang pakialam ang mga congregation kung sila ay bakla. Well, it counts with your righteousness o hindi righteous. So what will happen sa church pag hindi righteous yung sinusunod? It's useless. Parang ginawang entertainment yung church. Nagiging vanity ang church. Are you here? Okay, diretso tayo. Asa na tayo? Consistent righteousness. The breastplate must be on. Controlled righteousness. So, 4 yun, di ba? Meron tayong una, the righteousness of Jesus Christ.
Yun ang ating tinanggap. Pangalawa, positional righteousness. Kasi pag tinanggap mo siya, yung righteousness niya, ipoposisyon ka na kung saan siya. And you will enjoy kung anong ini-enjoy niya sa kanyang righteousness. Oh, meron bang effort? Wala. Tinanggap mo lang. Sinunod mo lang. Anong regalo sa'yo? Kaposisyon mo na siya. So it means to say the devil cannot attack you. No hades can prevail. Sapagkat kaposisyon mo siya, sa taas siya, above the enemy. Kaya, iwasan natin magkasala kasi mawala yung positional righteousness natin. Regalo pa naman yan. Hindi mo kailangang gawin para maging righteous ka. Basta't sumunod ka lang sa righteousness ni Jesus, ikaw ay makaano ng kanyang righteousness. Okay? Controlled righteousness. Kontrolado muna ang righteousness sa buhay mo. In other words, magiging habit mo na ang righteousness. Kahit natutulog ka, habit mo na ang hindi mag-lie. Habit mo na ang itama ang mali. Kasi yun na ang buhay mo. So, consistent righteousness and controlled righteousness. These are the righteousness that you enjoy as a breastplate, as your protection against all odds. Come on! Habit. Sabi mo sa katabi, ano bang habit mo? Habit mo bang magpakasala? O habit mo na ang hindi magpakasala? So, yung practical application. How? How di Carabao? Paano? Romans yun nga, sabi ng Romans 7:15. When Paul tried, ginawa niya lahat. Ano ang sabi niya sa Tagalog? Sabi ni Pablo, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Diba? Pag ikaw, pastor, gusto mo bang magbakla? Hindi, ayaw mo. Pero ba't mo ginagawa? Ito yung sinabi niya, mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. 16. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako sa tama nga ang sinabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako gumagawa na masama, kundi ang kasalanang likas sa akin, sinful nature, alam kong wala akong mabuti sa akin. So, nag-conclude na si Paul na talagang sa tao walang mabuti sa atin. So, why don't you allow na lang God? Yun na ibig sabihin niya. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. You cannot without the power of God. You cannot do righteous without the righteous one that is inside of you. Palakpakan natin ang Lord. Kaya wag na kayong magbakasakali. Wag nyo nang piliting maging mabuti kayo dahil sadyang hindi tayo mabuti. Ano? So, anong gawin natin? Allow natin ang salita ng Diyos na mag-lead sa atin para tayo ay magiging katulad niyang mabuti. Palakpak. Sana maintindihan ninyo. Para pag-uwi ninyo, yung breastplate of righteousness, yung sa puso ba? Oh, heart pa naman ang pangalan mo. Pero sabi ng Lord, fall in love again with Jesus. Kasi pag na-in love po tayo kay Jesus, siya yung magkukontrol sa atin. Yung love niya na nararamdaman natin pag na-in love na tayo sa Kanya, yun ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan to love other people the way He loved us. Kaya hindi tayo magkakasala dahil ang dictate ng ating conduct ay diktado ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naintindihan ba natin? Itaas nga ninyo mga kamay nyo. Mukhang di kayo makaunawa. So ano ang solusyon? Ano ang practical application?
Love Jesus again and again. Dahil kapag tayo ay nalunod sa love ng Diyos, lahat ng conduct natin, yung ating behavior, kinukorek ng love na yan. Nagiging malinis ang tingin mo sa pag-ibig. Kung ano yung ugali ni Jesus, ganun na rin ang magiging ugali natin. We hate unrighteousness. We hate corruption. Dahil hate ng Diyos yan. Kung anong hate ng Diyos, hate mo rin. Kung ano yung love ng Diyos, love mo rin. Ito ngayon ang ating battle. Dito tayo nakatira sa unrighteous world. Ngayon, choice nyo yan. Kung sino ang inyong sundin. Ang righteousness ba na tinanggap ninyo o ang righteousness mo sa sarili? Kasi pag ang sarili mo, ang righteousness mo, ang sundin mo, hindi righteousness ni Jesus yan. That is under your emotion or your compulsion or yung emotion mo. Hindi siya effective. So, paano? Paano? Practical? Application? Is love. Love is the only emotion of God na makontrol niya ang pamumula mo kapag tuwing nagagalit ka. Makontrol niya ang panglapsi mo tuwing ikaw ay ninakawan o ikaw ay siniraan. Nakokontrol ng love ni Jesus ang puso mo. Kaya take guard of your heart where righteousness will take good care of your position. Hindi ka mawawala sa posisyon ni Jesus. Kahit ano man ang mangyari sa mundo, nakaposisyon ka na. So you are in the safe place. Are you blessed tonight? Kung may mga tanong kayo, ilalagay nyo yan sa notebook ninyo. Ano ba ang tanong? Pag sinabihan kayo, bakit kayo lang ba ang righteous? Ano ang sagot dapat? Si Jesus ang righteousness ko. Yes, hindi ako perfect, pero perfect yung nasa akin na. So I do believe kahit si Satan cannot answer back. Because in terms of Jesus, no match. Jesus will always be the reigning king all over the world. Shall we all stand? Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Mahirap ang ating cheering dito. Kaya pag sa langit, puno ng ingay dahil nag-cheer sila. Alam niyo sa athlete, kung si Jesus ay nagmo-move, mahina ang iyong cheering, hindi siya makamove. Pero pag si Jesus ay nagmo-move sa buhay mo, cheer ka ng cheer sa Kanya, marami siyang magagawa sa buhay mo. Trabaho mo is to cheer Him. Lord, thank you, I believe. You're fighting for me. The battle is the Lord's. Mine is to trust. Thank you, Lord. I receive tonight your righteousness. Nakaposisyon po ako. Salamat kahit saan ako mapunta. Satan cannot attack me because of your righteousness. Nakaposisyon ako kahit anong attack ng mga demonyo, flesh ko at maging mga tao, ako ay untouchable because of you. You clothe me with your linen, your white righteousness. I am the righteousness of God in Jesus' name. Everybody say, Amen. Dito na tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus is our righteousness. Nireveal ng Diyos yan ngayon. Kaya huwag na kayo mag-worry. Congratulations, anak. Come here. I miss you. Dako-dako ka na. I remember, maliit pa siya noon, ganyan. O, dito, paakyat-akyat dyan. Ngayon, nandito na. It shows na matanda na si Pastora. Alright, so, congratulations, engineer. Wow! Happy gid kami sa imo, nak. Natindog balahibo ko ba? Ang bata ko, engineer na. O, kamo din, ha, mga keep on your eyes on Jesus. Tapos you have a praying mother. That's why you reach your success. Because of prayers, in the righteous man availeth much. Amen. So, pasalamat ka na, nak. Gamay lang. Good evening, everyone, and first glory to God. Thank you for the VCF family for always praying for me.
And of course kay mama man always nga nagaguide sa akon tanan nga ginasiling ni Mama Pastora. Sagad siya share sa mga live ni Mama Pastora sa akon. And sang siling kanit ni Mama Pastora kagina nga, it always helped me recollect kung ano gid man ang purpose ko, purpose sa life, kag purpose ko sang pag-review ko, kag salamat sa Ginoo kay nakapasagit man ko finally. Amen. And looking forward kung ano pa ang next nga plano sang Ginoo sa akon. Amen. Praise God. Kilala niyo siya, di ba, mga BCF family? So sila Ate Joy dyan sa Davao City. Aton mga kabataan, mga ano na sila, title holders. So wow. So amo man na, kabay pa tong mga dati mo nga upod sila, mga ka-playmate mo, wherever they are, you can still connect to each other, you know? You should not forget your faith in the Lord Jesus Christ, which will bring you to your real success. All right, let's go. And gawin natin itong panalangin. Jesus, God's righteousness is Jesus. Papa Jesus for them. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. His kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Children, remember your Papa Jesus is always there for you. Jesus, expression of God's love. The grace of God, the Word of God, revealed to us. Jesus, Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will know no end. It will know no end, and its glory shall know no bounds. It will know no bounds. Majesty and power of this kingdom's King has come. Hallelujah. And this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority.
righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. God bless you. In the name of Jesus, we bless the name of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen.